Binodiniga pangina makikila atong makauban si Attorney Dan Patrick Garcia, atong City Election Officer 3 sa Tagum City. Makikila labot sa gihimo nga nagkaroon lang yun, no? Ang eleksyon o mga pagpangandam sa botas Comelec labi na din sa Tagum. Attorney, may adlaw kayo. Good morning. Good morning sa mga kapaminaw o sa programa. Attorney, by the way, no, nagkaroon lang yun ang eleksyon. Kumusta man ang atuang mga pagpangandam labi na sa mga tulungan o sa by precinct, no, clustered precinct gadri. Pila ka mga clustered precinct ang Tagum City? Sa atong syudad natay 72 ka clustered precinct. O kana siya ang atong voting center 49 ka buo. O naapod tay isa ka special ang voting center para sa atong mga piniriso sa Santa Cruz sa Cabuk. Sa City Jail mismo. City Jail. Pasama na sila, Tony, kanang grabe na sa mga piniriso during yun sa election po sila. Yes, sir. Okay. Labi na sa mga butangan, no, sa mga schools, ang seguridad, kumusta man ang coordination, no, sa PNP o sa Armed Forces of the Philippines? From time to time, coordinate man ang PNP o ang Armed Forces sa ato apil gani ang PCG. So far, wala pa man tay na-receive ng mga reports ng mga threat na pwede makadaot sa atong election. And hopefully, padayon na siya para angtod sa man ng election. Naabot na ba, Attorney, ang VCM na posibleng gamito, no, sa election sa May 12? Wala pa, no? Pero gamito na lang po na ako ni nga chance nga masulti nga na yung tentative date sa pag-abot is mag-start siya sa May 1. Then proceed na for the entire MISOC. Amo na nang gi-prepare, no? At actually last conference namo atong Monday sa MISOC sa Orqueta. Naistoryahan na namo ang mga preparation together with the Armed Forces and especially the Philippine National Police sa atong probinsya. Ang VCM po dato mo po ng 73 or ka VCM nga machines ato, Adri? Dili 72 lang, sir. 72 sir kay kato akong giingon gani nga SE katong special polling place dito sa Santa Cruz. Wala may VCM dito ibutang. Okay, so only 72 VCM lang ang atong ga-expect nga moabot sa. Okay, so in terms sa paggikan sa pag-apod-apod sa mga VCM na gina coordinated in ang mga security ana sa VCM. Security. VCM apil ang tanan mga peripherals o mga documents. How about sa mga mo-serve nga mga teachers during sa election? Kumusta man sila? Okay lang ba po sila? Last March nag-conduct og training sa ila sa Cagayan de Oro, and it resulted positive kay in a sense nga pag exam sa ila sa DOST namasar man po atong mga maestra sa exam para sa paggamit sa atong ECM machines. So far wala po na. Then napod mi pagahimuon nga refresher pag next week, refresher para sa atong mga maestra, mga teachers o sa tanan poll workers na to. Okay, pila ka mga including the teachers, poll workers na to sa election na to diri sa Tagum? Total 516. So andam na sila, no? And last ninyong activity training karon last week next week. Yes, sir. Yes, sir. Next week ang among training. And diri ra gyapon sa Tagum. Unlike sa katong formal nga training nga katong bilag yung hawiran ang atong bag-o nga machines dito nato gipaygayon sa Cagayan katong akong giignon nga last month. Okay, so bot pasabot 100% andam na ang labi na ang Comelec o ang mga pag mo serve, no, during sa election. Andam na.
Although ang atong gawlatan na lang is katong pag-abot sa atong mga pagagamiton ng mga documents o katong mga machines. Ay, o dungan ba na siya attorney ang VCM o mga ballots? Dili lahi na. Okay. Pero pareha na taog service provider no, per experience dili na siya gadungan. Lahi ang gasakyan sa atong mga ECM o lahi pud ang gasakyan sa atong mga ballots. Siguro sa service F2 logistics man atong service provider sa pag-deploy sa atong mga ECM. Siguro sa ilan ng unsay capacity sa ilang mga sa ilang mga sakyanan. Oo. Basta pasabot May 1 intact na din hina ang mga documents and including the VCM. Dili tentative lang no. Ang ingon sa F2 logistics is magsugod na sila og deploy sa May 1. May 1. So aron dili na po kayo kung dulduol na sa election maglisod na sa mga unang taas-taas pa pinakasimana pa maabot kuan pa man namo na ang mga documents ipa-verify pa pud namo sa atong mga maestra o sa atong mga stakeholders kung maubagid na ang nangabot kay basin nga baylo-baylo ang imbis para sa tanggob dito giabot sa Jimenez Bureau na po yung higayon nila na possibility ng mga inana pero na naman may mga contingency procedures pud ana apil man na sa training sa atong mga maestra na unsay dapat buhaton. Salamat kay Labot Yatan Attorney Ed. By the way, ari ko sa campaign against vote buy no. Kumusta man diri sa Tangub City sa vote buying so far wala pa may na-receive na complaint against vote buying. Kung makita niyo ang Tangub peaceful siya. Siguro kanang naay hit lang sa election kanang normal mga minimal lang ng mga fan sa election kay away mga amigo inanas kay lahi-lahi ang ipanglabanan but it's manageable. Vote buying as of now wala pa may na-receive sa nga complaint sa vote buying. Pero wala dili ninyo baliwalaon in terms of dunay mahitabo nga dunay mahitabo nga vote buying. Natay committee ana no nga gihimo pud natay committee on kontrabigay. Apil pud na sa atong conference dito sa Orquesta ug sa katong mga apil na sa mga preparations. Nga naapil na atong PNP, AFP ug gasuportahan pud sa atong prosecutor's office. Apil mostly apil na gid tanan agencies DILG, DSWD na sila duties ana nga nga mga nga kana nga committee. So I hope dili na mag vote buying ang atong mga kandidato dito. Attorney, ma-consider ba nga vote buying palitan karon sila manghatag ang mga kandidato? Yes, vote buying. Ang vote buying manggod is tagaan kag kwarta in exchange sa imong sa imong boto or tagaan ka og promise nga pag-impliyo or tagaan ka promise or tagaan ka og mga patrabahoon. Consider ka pala nga vote buying? Yes, that will be considered as vote buying. Basta kay ang imo dia is imong gidani ang tao nga ubutar siya sa imo. That is vote buying. Pero sa imo ning experience nimo sa mga election attorney no sa gidugayon nimo lisod ba no ang kinibang pagila sa pagsuta sa vote buying no in terms of running election? Lisod gyud honestly lisod sa vote buying kay na lahi ang element sa vote buying kay kung nagihatag nagdawat ngalan sa kandidato ang katong ilang transaction is naagi consideration nga butaran nimo siya napay mga ebidensya dayon lisod siya pero kining atong pag kining kontrabigay committee no nanay mga ipangbutang nga mga presumed vote buying siyang karon medyo gahinay-hinay sila karon no kay manghatag ka og mga bugas, manghatag ka og mga any kind that is already considered as vote buying. Then napunta gi-introduce aning nga committee on kontrabigay sa nga kining
abuse of state resources ana nani mga presumptions dito diya sa kontrabida. Although those kato sila i-appeal na to namo sa I don't think last month gyapon to or this month na sa nag-debriefing na po nato atong mga candidates about sa mga prohibitions. So kung ilagid gyapon buhaton amo nang gibuhat ang among pahibalo. So ilagya pong buhaton kumasapon na mo sila or naay mag-complain nga tao nga mo execute yung affidavit atong atimanon dayon pwede sila mo file diri sa among opisina or pwede po sila mo file dito sa atong fiscal's office. In fact kung ikaw mo complain ka na may mga kasabutan sa prosecutor's office na tabangan ang tao nga mag-complain dito para sa paghimo sa iyang affidavit complaint antod nga ma-file gid ang kaso diya sa iyang opisina sa piskal. Napud tay gipang-tap nga mga private mga other agencies sa atong IBP kung o atong kining gitawag nga to Association of Law Schools na pud sila gihatag nga mga assistance mga paralegals or legal counsels which will mutabang kung naay mo complain sa pagpreparar sa ilang mga complaint mutabang sila. Basta pulido po dahil lang ebidensya. I don't think nga dili sila mo sa pulido po ang ebidensya. I don't think nga for example ang prosecutor's office ilagay po ng file. Okay. Pero diri sa Tangub ato dinabay na napasaka ng kaso in terms sa vote buy no, sa mga previous nga mga election. Previous elections namin kaso sa previous elections. Actually, kuan pa siya pending pa siya karon. Vote buying. I see. Okay, vote pasabot kuan yun, no? Pero kato ba to siyang 2023 elections? 2023. So vote pasabot seryoso yun si Comelec nga pasakag kaso no, in terms sa vote buying. Basta na lang gyud taho nga mangisog nga mo file gid sila og kaso amo ginang kaya ang may tabo manggod kato sa uban sa 2023 elections file og kaso din nangapot dayon diri after pila ka bulan kay i-withdraw na usa man na ninyo nya nahimo na ba ang submit na sa taas iba kay sa Comelec manggod nga kung i-file niyo sa Comelec i-refer bang gina dito permente sa among main office sa among law department dayon ibalik na pud dayon diri. Kung mag-file man gani pwede mo diretso sa fiscal pwede man nga sa prosecutor's office mag-file. Pwede sa prosecutor's office mag-file. Mas dali ila kay lahi ang sa Comelec nga procedure lahi wagi pag sa taas wagi pag dito sa kuan sa main office sa law department. Ang may tabo niya nato ni ikaw mismo mo pa sa kaso ana or dili no pwede na sila mo diretso sa main office or pwede nila i-course through the dapat na sila i-complain or pwede po sila dito diretso sa fiscal's office mag-file sila complaint. So ang mga abogado ana so kabalo na sila sa unsaon paghimo og complaint. So kung wala abogado natay mga pwede mag-assist atong taga-PALS o atong taga-IBP. So may makonsider nga ebidensya na of course no ang kwarta ang ilang murag sanito gani election material nila nga naka-attach pwede na ebidensya. How about karon kay electronic payment naman panalitan so sa nila si IDG electronic i-prove nila dito sa IDG how about PNP so yun ana ang atong mga by the way kini po tungod pa rin kontrabigay magka-monitor po natong central bank no kini mga suspicious transactions sa kini atong mga e-wallets okay o kaning sa
Banking Associations of the Philippines. They are mandated to monitor those transactions, especially in the coming days. Okay. Labi na nagkadoon ng May 12, no? Diha, ilan ang monitoron. Nice. Kaya dira naman din magsugod dahil ang mga kuan. Nice. Salamat kay labot dira Attorney Ed. Sabot pasabot 100% na andam ang atong abutan sa Comelec basido na kay additional information labi na sa umabot gyud nga election May 12 for sayo no ang election gyud ato ana. Yes, ako ipabot sa atong mga katawhan. Ako susubod nga ang atong election karong Mayo 12 magsugod siya alas 7 sa buntag paingon sa alas 7 sa gabi. Pero naatay gitawag nga early voting. So alas 5 sa buntag paingon sa alas 7 sa buntag ang mobutar diya katong atong mga senior citizen, mga pregnant women or katong persons with disabilities. Pwede sila mo anak diretso diya sa atong mga presinto para pabutar. Pagka alas 7 kato na yung mga regular na mga voters. How about kato mga mo serve nga mo sayo sila og butar pwede ra? Ang mo serve mas sayo pag ina sila ana sila kabalo na sila ana atong mga EVs apil na sa ilang mga training mas sayo pa sila kaysa mga alas 3 tingali mas sayo pag ina sila magpreparar pa Manila din dito. Ay salamat kayo Attorney and sa kinatibuk-an ang Batas Comelec magpasabot 100% ang pagpangandam ilabi na sa election sa May 12, 2025. Yeah. Sa kinatibuk-an ready na. Okay, ready na. I think na-address na namo ang mga concerns and I think na nanapod ni mga na lay down na namo unsa ang mga buhaton in the coming days. So binantayon ang magkatawan. Binantayon ang katawan. By the way, kung maabot ang mga abot atong mga machines o documents, ialaw ganin nato ang mga katawhan nga pwede sila magbantay diya 24 oras. Mga watchers sa mga kandidato, pwede sila magbantay. That is to ensure that wala dili ilabtan ng atong mga dokumento sa mga unauthorized people, unauthorized mga person. And during verification, ang mga maestra mo anak ko nila kaya ilang tanahon ang mga gamit, ang mga paggagamiton sa atong election. Doon po sa may ma-accredit na dato ron nga mga watchers no panahon sa election attorney like kakareto PPCRV o sa may karon na ay PPCRV napagyapon PPCRV watchers naman tay gitawag giawhag man nato atong mga kandidato nga mag-submit na sa ilang ngalan sa ilang watchers karon so adto karon wala pa mi ka-submit ay wala pa ang na-receive. So ang akong gihatag nga timeline is taman sa 26. Okay. Sige. Tony, thank you. Salamat kayo. Thank you kayo sa panahon o sa ani nga chance nga amo pong may pahayag kung unsa na among mga preparasyon ug among gusto ipaabot sa atong mga katawhan sa Tagum City. Okay. Ato na kauban ato ang City Election Officer free sa Tagum City, Attorney Don Patrick Garcia o gikan diri sa batan sa Comelec sa Tagum kaban ako si Storling Gulingo. Kini si W8 Manuel Loren Kilgir. Nagasalamat may adlaw.